Rap yan na real talk ni Looney. Pistolero nagsalita na sa pag-amin ni Mot. So tara. 2022 nang mangyari ang Akata vs Rapian sa tournament ng sunugan sa Kumu. Nakuha ni Rapian ang panalo sa dikit na score na 3-2 pero base nga sa mga fans, kita daw na Akata ang panalo. Sobrang hahaba daw ng mga rounds ni Rapian, lalo yung round 3. Umabot pa ng 10 minutes na sobrang haba, napagod na nga tumayo si Akata. Sa judging nga ni Looney, ang layo ng scoring niya, 75% kay Rapian, habang kay Akata ay 97%. 97% tinuscore ko kay Akata, kay Rafian 75%. Congrats Rafian, good job Akata. Nagsama nga si Akata at Looney sa isang review. Dito ay nabanggit ni Looney na masyado daw mahaba rounds ni Rapian. Rapian gusto ko mag-rebat kasi sobrang dami. Hindi na nga. Ang dami, puto 10 minutes yata ang round ni Rafian dun. Kaya na natin yan, dito tayo. Makalipas ang ilang taon, 2025, sa unang pagkakataon, nag-guest ni Looney si Rapian at tila usapang overtime ang topic nila. At parang naalala ni Rapian yung laban niya kay Akata na 10 minutes yung round 3 niya. At dito nga ay tila nagpaliwanag siya. Malalaman kasi yung iba talaga sinisiksik nila, ito lahat. Yung drop ko, rarapin ko sa inyo lahat. 7 minutes. Parang minsan, parang gusto mo na magpakamatay. Okay. Di ba? Parang, iba't iba yung iba yung pagiging concise, ibang siya eh. Iba siyang arte. Kumbaga, madaling manglunod ng tao at minsan mauumay ka din eh, lalo na kahit na rapper ka pa eh. Dahil lalo na pag sa gabing yan, ilang battle yan, di ba? Tapos pagja-judge ka pa, hindi siya yung pagja-judge hindi siya kapareho ng manonood ka lang. Ibang siya, lalo ngayon nanonood tayo ng break it down, pinopost mo pa, di ba? Feeling ko kasi yun yung isa sa ko din eh, yung sa side ko yung nabanggit mo eh. Ay, di kita pinaparin. Hindi, wala. Yun, kumbaga, yun nga yung on the spot, pero hindi. Maraming hindi lang ikaw, marami. Si Sheyi. Di ba? Ang nangyayari sa akin kasi parang, yun nga, yung sinasabi mo yung draft na parang pairamdam mo kasi lahat sobrang ganda. Kaya pipilitin mong isalpak lahat. Parang gano'n. Ewan ko, naalala mo sa sunugan yung halos 15 minutes ata isang round ko. Ayoko, tama. Ikaw nga pala. Sumakto ba yung topic natin? Solid yung Kasi, ayun yun, putang ina, paano ko tatanggalin to eh, parang saktong-sakto sa kanya. Tapos ang nangyari, parang pala tinanggal ko na lang kasi wala din nakuwang magandang reaction. Parang ganun yung... Kumbaga negative pa yung makukuha mo reaction. Sa kabilang balita naman, isa nga sa naging controversial na laban sa BSP ay ang labang Mot vs Pistolero. Nangyari ito sa tournament ng Matira Mayaman. Maraming nagsasabi nakitang pistol ang panalo. Sa interview nga ni Mot kay Looney, dito ay nabanggit ni Mot nang mapanood niya daw ang laban nila ni Pistol. Ramdam niyang kay Pistol ang laban na yun. Second round, si Pistol naman yung nakalaban ko. Si Pistol pala yung sunod, before si Lanceta. Oo, semi si Lanceta ko ya. Okay. So, hindi biro yung dinaanan mo, no? Pero yung totoo rin yung sinabi mo kanina ko yan na kung paano ko nahanap yung apoy. Kasi second round yun, alam din ng mga sumubaybay nung run ko sa PSP o nung run ng PSP tournament, Matira Mayaman. Alam nila kung paano rin nawala sa akin talaga yung apoy na yun sa second round. Kapartida kasi Cavite yun venue ko pa yun eh. Pero yun nga, karamihan sa comment talaga, hindi talaga sa akin yung panalo dun. Kahit ako rin naman naapektuhan. Pero sa stage, parang pakiramdam ko medyo kasi naitawid ko naman ng maayos. Parang feeling ko, baka sa akin din talaga yun. Pero nung nilabas na, nung nireview ko na rin, Pistol talaga yun. Sa live nga ni Pistol, ito lang, may nagtanong na isang fan kung ano daw ang reaction niya sa sinabi ni Mot. At ito nga ang sagot ni Pistolero. Sa break it down nila Mot Looney, umamin si Mot na talo daw talaga siya. Ayun na yun tol eh. Kahit ano naman mangyari tol, ayun na yun. So wala na naman din. Salamat na lang sa pag-acknowledge. Ayun talaga yun. Diba? Hindi ko na iniisip yung mga nakaraang battle men.